programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Maligayang pagbabalik mga kaibigan at heto ang mga dapat nating aabangan. Hindi nga makapaniwala si Mando sa kanyang nakita sa mga oras na iyon dahil dumating lang naman ang kanyang kumparing si Rigor na may daladala ng mamahaling sasakyan na alam naman itong si Mando na malabo kahit pagtrabahuin pa ito ni Rigor ng 1 taon ay hindi niya ito basta-basta mabibili ng isang iglap lamang. Kaya umaalingaw-ngaw na ang balibalita sa loob ng presinto ang tungkol sa bayaran nga sa naturang Chinese na pinalaya nga sa ilalim ng pamumuno nitong si Rigor Di Magiba. At dito rin napansin at naalala ni Mando ang lalaking pumunta sa presinto at hinahanap ang kanilang hepe na itong si Rigor. Nadali nga ng tingin ni Mando ang hawak ni Espineli na attache case na alam naman ang karamihan na kung hindi ipinagbabawal na gamot ang laman ay limpak-limpak na pera sa lapi. Kaya naman agad ngayong tinanong nitong si Mando itong si Hector Victorino ang tungkol nga sa balitang pinakawalan ni Di Magiba ang Chinese. Kaya dito na nagbakasakali si Mando na tanungin itong si Lieutenant Hector tungkol nga sa balitang ito. Kaya nilinaw nga ni Lieutenant Hector na totoo ang kanyang mga naririnig na pinakawalan umano ng kanyang kaibigan ang mga Chinese na nahulihan nga ng malaking ipinagbabawal na gamot. Ang ipinagtataka umano ni Hector ay bakit ni isa ay wala umanong nakitang ebidensya. Paliwanag pa ni Di Magiba ay hindi nga raw sila nakakuha ng mga matitibay na ebidensya na pwedeng magdiin dito sa mga Chinese national. Kaya naman sinabi ni Hector na baka natapalan na rin ng salapi ang dignidad ng kanilang hepe ngayon sa San Dimas. Sa pagkakataong ito ay natahimik bigla si Mando at napaisip na baka totoo nga na binayaran si Rigor upang mapalaya ang Chinese national dahil imposible umanong makabili ng sasakyan ng ganoon kabili si Rigor. Gayong habang buhay na nga halos iginugol ni Rigor sa pagtatrabaho bilang pulis ay hanggang ngayon ay hindi nga ito mabili-bili ni Rigor kahit ang mga bagong damit man lang nila Marites. Kaya naman kapansin-pansin na rin ang tila paghaba ng sungay ni Rigor. Kaya minabuti nga ni Mando na kausapin ang kanyang kaibigan ng personal. Ngunit imbis tulad ng dati ay pinapaunlakan pa ni Di Magiba si Mando ay tila baliktad na ang panahon dahil ni tawag ay hindi nga siya kayang tawagin na ni Rigor ng pare dahil ang nais nga nitong si Di Magiba ay respetahin umano siya ni Mando tulad ng pagrespeto ng mga iilang hepeng dumaan sa naturang presinto. Tila ibang-iba na nga itong si Di Magiba ngayon. Samantalang hindi rin naglaon ay nagtrabaho na si Ponggay bilang unang araw niya sa mga gerero. Dito nga siya tingalang-tingala sa mga ito noon dahil sa napakaganda umano ang mga iminungkahi at plataporma ng mga gerero. Ngunit ngayon sa pamamagitan nga ng pagiging close-in bodyguard nga nitong si Ponggay ay malalaman niya kung ano ang itinatagong baho ng mga gerero. Kaya sa pagkakataong ito ay nang makapasok nga itong si Ponggay sa mansyon ng mga gerero ay dito niya nakita ang lahat ng pamilya gerero kabilang na itong si Erica. Si Erica na tila black sheep sa pamilya gerero at naniniwalang ito ang dahilan kung bakit nasisira ang reputasyon ng kanilang angkan. Subalit, iba nga ang kanyang nakita sa mga araw na iyon. Kaya naman nagpaliwanag itong si Miguelito kay Ponggay na kung ano man ang kanyang nalaman, nakita sa loob ng pamilya gerero ay hanggang doon lang ito at hindi na pwede pang makalabas. Ngunit ang intensyon nitong si Miguelito ay hindi lang maging close-in bodyguard. Nais rin itong si Miguelito na gawing nobya itong si Ponggay.
Isa si Ponggay sa mga babaeng kinahuhumalingan ngayon nitong si Miguelito. Kaya naman mapapapayag kaya ni Miguelito ang nais nito sa dalaga. Habang itong si Mauro naman, nagulat dahil pinatawag nga siya ni Roberto. Kasama nga rito si Espinelli. Dito iniabot nga ni Espinelli ang isang kahong naglalaman ng pera. Bayad nga raw ito ni Espinelli para sa pagligtas nitong si Mauro sa buhay niya. Dahil kung hindi, ay baka nahuli na rin sila ng CIDG. Mabuti na lamang daw umano mailap si Mauro at alam niyang mga mark money ang perang nakalagay sa naturang bag. Dismayado nga itong si Espinelli sa Red Phoenix dahil kahit alam nga nitong si Lucio na mark money ang mga pera ay pipilitin pa talaga nitong makuha. Sa katunayan ay siguradong masusundan nga sila ng mga kapulisan oras na binitbit nga ni Lucio ang bagbag na naglalaman nga ng pera. Kaya naman dito sinabi ni Espinelli kay Roberto na nais niyang maging personal bodyguard itong si Mauro para na rin maging ligtas umano itong si Espinelli. Ang mga tulad umano ni Mauro ang nais niyang mag-bodyguard, matikas, mabilis at matalino. Kaya naman sinabi nitong si Mauro na hindi niya matatanggap ang ganoong klaseng karaming pera. Sapat na nga raw umano ang pera na ipambabayad nga nitong si Roberto kapalit ng kanyang serbisyo. Ngunit paliwanag nitong si Espinelli na bukod sa pera ni Roberto ay handa siyang magbigay ng pera para kay Mauro. Dahil dito ay napilitan na nga rin si Mauro na tanggapin. Kaya sa pag-uwi nga ni Mauro sa kanila ay dito nga niya ibinalita kay Linda ang perang daladala niya. Nagulat itong si Linda. Hindi niya alam kung paano nakuha nga ito ni Mauro. Kaya sabay-sabay natin pakakatutukan dahil ikakagulat nga ni Linda ang perang hawak nga ngayon itong si Mauro. At kinwestiyon din ni Linda na baka sa maling paraan na ito ginawa ni Mauro. Paliwanag ni Mauro na wag na nga raw umanong magtanong pa itong si Linda. Ang importante ay may pera na nga raw silang magagamit pambayad sa lahat nga ng kanilang mga utang, lalong-lalo na sa bar. Sa kabilang banda, sinabi nga ni Mauro kay Linda na wag itong ipapaalam kay Ponggay dahil siguradong ko-questionin nga ng kanyang anak oras na makita nga ang paldu-paldong pera ngayon na naroon sa mga kamay nga nitong si Mauro. Ang lahat ng yan ay pakakaabangan. Maraming salamat sa inyong panonood.